10 nakakatakot na bagay na naganap sa mga morgue at ospital. Sa morgue ka muna dederecho pagkatapos ng magandang buhay mo sa mundo. Dito, lilinisin ang iyong katawan at pagagandahin para sa iyong burol. Ang morgue or mortuary ay isang lugar na ginagamit para paglagyan ng mga katawan ng bangkay ng tao para ma-autopsy at isaayos bago ilibing o di naman kaya i-cremate. At sa ating modernong panahon ng mga bangkay ay nakaugalian ng ilagay sa tinatawag na refrigerator sa morgue para hindi ito agad mabulok. At ngayong usapang mga bangkay tayo, ay sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga 10 nakakatakot na bagay na naganap sa mga morgue at ospital. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman, simulan na natin. Number 10. Ghost slamming door in morgue. Kailangan mo ng tibay ng loob pag nagtatrabaho ka sa isang morgue. Ang mga bangkay isang bagay na nakahiga lamang sa kama ng morgue. At hindi ito nakakagalaw dahil nga wala na itong buhay at napakatigas na ng katawan nito. Pero ang makikita mo ngayon ay talaga namang nakakatakot. Ang mga security guards sa isang morgue sa Brazil ay wala namang choice kundi harapin ang kanilang takot pag oras na ng trabaho. At dito may isang naganap na pangyayari kung saan mayroong gumagalaw sa hallway, kaya naman agad na nagpunta ang mga gwardiya doon para hanapin ang dahilan ng ingay na nanggagaling sa lugar. At pagkapunta nga nila doon, nakita nga nilang ingay na nagmumula sa isang pulang pinto na bukas-sara. Habang papalapit ang mga security guard papunta sa pinto, ay parang mas lalong lumalakas ang paghampas nito. At dito, nang 15 feet na lang ang layo nila sa pulang pinto, ay bigla na lang misteryosong namatay ang mga ilaw. At kasunod nito ang isang malakas na bang na galing naman sa kabilang pinto. Ang dalawang security guard ay naglakas loob tignan ng pinto pero ito'y nakalak at wala namang katao-tao sa loob. Number 9. Haunted stretcher. Ang mga insidenteng tinutukoy dito ay tungkol sa haunted stretcher sa isang ospital sa India. At talaga namang nakakagimbal at napaka-misteryoso ng pangyayaring ito. Bagamat mahirap magbigay ng paliwanag kung paano ito gumalaw ng kusa, sinasabing baka ito'y talagang may tao o pinaprank lang ang mga tao para manakot. Pero makikita sa videong itong nakita sa may CCTV na may parang hugis tao ang nasa dulo ng stretcher. Dito nga rin, nag-atras sa bante ang stretcher na tumagal ng halos 2 minuto. At natapos lang ang paggalaw ng stretcher nang mahulog ito sa isang baitang ng hallway. Meron pang nakuhanan sa isang angle ng camera sa bandang lagay ng water dispenser na may isang lalaking nakaitim ang kumukuha lang sana ng tubig at napansin ang puting stretcher. At nilapitan niya pa nga ito para tignan at para itabi ang stretcher. Pero nung papalapit na nga siya ay biglang gumulong ang stretcher papalayo. Kaya naman agad umalis ang lalaki sa takot. Number 8. Aninong gumagalaw. Habang mahimbing ang tulog ng mga taong nagbabantay sa kanilang mahal sa buhay sa isang ospital, ay may nahagip ngang kahindik-hindik ang CCTV camera dito. At sinasabing sinasadya ng ilan mag-install ng CCTV sa mga manalapit sa pintuan ng morgue para makakita talaga sila ng mga paranormal activities at hindi nga sila nabigo. Makikita sa hallway na may isang stretcher na nasa gilid na para bang may tumayo mula dito. Hanggang sa nakita nga nilang isang itim na imahe sa dulo ng hallway at mabilis nga itong kumilos at nilampasan niya ang mga taong tulog. Ang anino'y isang itim na imahe na gumagalaw lamang o susunod lang sa mga tao o sa mga bagay pag gumalaw ito matapos tamaan ng liwanag. At sa footage na nga na ito ng ospital, masasabing hindi ito anino ng tao. Sa halip isa itong itim na imaheng walang katawan na mabilis tumakbo papalayo. Number 7. Ghost chairs. Ang mga upuan sa video natin sa number 6 ay hindi basta-bastang upuan. Ilan ang CCTV footage ang nakakuha sa loob ng ospital. Makikitang walang katao-tao sa lugar na ito, bigla na lamang lumipad ang poster pabagsak sa semento. At kasunod pa nga nito ay ang parang sinadyang paghagis sa isang puting upuan na lumagapak naman sa dingding. At habang ang upuan ay nakatumba, sinabayan naman ito ng pagtumba ng isang drawer na may mga lamang files. At sa isang ospital naman sa Chile ay nakarinig ang nurse ng malakas na tunog galing sa isang ward. At dahil nga sa alam naman nilang walang pasyente sa kwartong yon,
ay nagpasya nga silang silipin ng kamera at dito pagtingin nila sa kamera, hindi nila mapigilang matakot nang kanilang makita ang isang itim na upuan sa tabi ng kama at bigla na lamang itong gumalaw ng kusa. At sa una, ang itim na upuan ay nakaharap sa kama, bigla na lamang itong gumalaw patagilid kasabay ng kusa ding paggalaw ng isang sabitan. Sinasabing may isang pasyenteng namayapa sa parehong kwartong ito ilang araw pa lang bago nila makita ang nangyari sa kamera. Number 6. Doktor. Isang lalaki sa Honduras ang pumunta sa isang ospital sa di malamang dahilan. Ang lalaki na nagbibideo sa loob nito ay makikita pa nga na para bang ito'y nakatago sa likod ng pinto. At sa video makikita nga ang stretcher na nakahilera sa gilid. Maayos niya pa nga itong kinukuhanan na bigla na lamang may parang sumilip na imahe sa gilid ng pinto. Sinasabing nakitang imahe parang isang doktor na sinasabing nagpakamatay sa loob mismo ng ospital. At makikita pa nga sa video pagkatapos sumilip ng imahe ay nakitang lumabas pa ito at dire-diretso naglakad sa pasilyo. At sa takot na nagbi-video ay napatago siya pabalik sa pinto. At sa isa pang anggulo ng video ay makikita nga ang lalaki naglalakad sa hallway at pagkatapos bigla na lang itong nawala. Number 5. Spirit in Ambulance. Ang video na ito ay kinunan sa Peru sa harap ng isang ospital at sa video makikita mong isang ambulansya na nakapark doon at nag-aantay ng kanyang kasama. Ang driver makikitang bumaba dito at tila wala namang kakaiba. Gayun pa man ang pinto ng ambulansya ay naiwang bukas nang umalis ang driver. At sa loob nga lang ng ilang segundo, biglang nagsara ng mag-isa ang pintuan kahit walang tao. At kung sisipatin mo ng malapitan ang bintana ng ambulansya, ay makikita mo na merong mga paggalaw sa loob na tila ba merong isang masamang espiritong nakakulong dito. Number 4. Weird figure seen in hospital. Nagkatuwaan na magkakaibigang ito nang puntahan at i-video nila ang isang abandonadong ospital. Naghanda pa nga sila ng kanilang mga cellphone nakalagay sa isang stick para makuhanan talaga ito ng maayos. At ang okay na ang kanilang setup ng camera. Ang kanilang unang pinuntahan ay ang lumang kusina sa ospital. At ang naglalakad na ang mga magkakaibigan ay bigla na lang napatigil ang nagkakamera dahil daw parang may tao sa likod niya. At nahagip nga sa kamera ang isang imahe ng nakaputing tao. Agad naman finokus nito ang kamera para ma-sure ba kung talagang tao iyon. At siguradong kumuha ng video na ito'y tao. Number 3. Ghost na nakasuot ng pang-hospital gown. Ito'y nakuna noong 2020 ng isang YouTuber na si Kylie Love. Si Kylie Love ay in-explore ng isang abandonadong ospital sa may South Wales. At kahit na sabihing umagang-umaga sila pumunta ay hindi pa rin nagsisinungaling ang nakakuha sa kamera. Kuhanan nila ang parang isang babaeng naka-hospital gown na nakamasid sa mga ginagawa nila. Hindi ito agad napansin ni Kylie. Diretso pa nga lang sila sa paglalakad sa hallway. Dito nga nakuha nila ang buong abandonadong mental asylum hospital. At matapos nga ng maayos na pag-video ay in-upload niya ito sa kanyang social media account. Walang kahit sinong nakapansin miski siya nang may isang babaeng nahagip sa camera na naka-hospital gown. Hanggang sa mayroong isa siyang subscriber ang nag-screenshot at sinabi niya nga kay Kylie na parang may na-miss ka sa video. Binalikan ni Kylie ang video at makikita nga sa video ang isang babaeng may itim na buhok suot ng isang old-fashioned hospital gown. Number 2. Ghost floating on movie set. Sila Trevor noon ay nasa State Mental Hospital at habang sinushoot nila ang isang pelikula ay meron silang narinig na kakaibang ingay sa lugar. At dito, naranasan nga nilang isang paranormal activity nang sila'y makarinig ng tunog ng lumang pipe o metal clanging. At bagamat mga takot na sila, tinuloy pa rin nila ang set sa ospital at nagtuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. At habang during shooting, makikita sa video ang isang imahe ng babae na patawid sa isang pasilyo. Ang babae walang muka at kulay puting suot lang ang makikita. At sa eksenang ginawa ng mga artist, nakikitang tumakbo sa hallway ang mga ito kasabay naman ng biglang pagtawid nang di nila inaasahan na makikita sa camera. Makikita mo ang video na ito sa YouTube ni Trevor na in-upload noong August 2016. Number 1. Ang babae nagsasalita ng malademonyong boses. Ilang mga pasyente ang nawalan ng boses pansamantala dahil sa isang karamdaman o baka dahil na rin napao sa kakasigaw. Pero para bang iba na nasaksihan ni Jonathan si Vax. Inisita ni Jonathan ang kanyang may sakit na girlfriend sa isang Parisian hospital nang may nakita siyang babaeng nagsasalita na garalgal ang boses. Ito yung babaeng halos katabi lang ng higaan ng kanyang girlfriend. At tubig! Salita
Nagsasalita ito ng walang kausap at maririnig na para bang malademonyo ang boses nito sa pagkakagaralgal. At sa video'y makikita mong babaeng nakahiga sa kama, ngunit tuloy-tuloy lang ito sa pagsasalita ng malademonyong boses. Ang mga nangyari dito ay nakuha na naman ng video ni Jonathan. At sinabi ni Jonathan na para bang iniinsulto ng babaeng nakahiga ang mag-asawang hindi nahagip sa video. Sinabi nito sa mag-asawa na ang papangit ng mga ito ang kukulit at mamatay kayong lahat. At makikita mo lang ang babaeng nakahiga sa kama at hindi naman gumagalaw ang bibig niya. Kapansin-pansin lang ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib habang galit na nakausap daw ang mag-asawa. At saad pa ng babae na tatawag daw ito ng kakaibang mafia para sa mga ito. At pagkatapos ay tataka sila sa ospital pagkatapos niyang matanggal ang IV drip na nakaswero sa kanya. At sa puntong ito natapos na ang video na nakahiga lang ang babae. Ngayon ikaw, meron ka rin bang kakaibang naranasan na nakakatakot sa ospital o di naman kaya sa morgue? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.